Maupay nga oras, mga kabugtuan ko kan Kristo. Salamat sa Dios nga tinagan kitahan panahon Kwarisma. Hinatag inihan aton singbahan nga special nga panahon, diri lahin pag-ampuhin darudamo, diri lahin pagsakripisyon darudamo, kundi hinatag iniha aton nga panahon parahin pamalandong. Ngan pamalandong labi na iton mga paagi kung paano kita matubo iton aton relasyon ngadto iton aton Ginoo. Siring panganin akon binati nga expression, you should not just go through life, but you have to go to grow through life. You should not just go through life, but you have to grow through life. So diri la kita kinahanglan malabay lahin nga kinabuhi. Kinahanglan kita mismo tumubo di dahin nga aton kinabuhi. Sanglit iton aton mga pag-ampo, iton aton mga pagsakripisyo, labi na iton aton mga pamalandong iniin ginbubuhat naton. Basi kita tumubo ang aton relasyon ngadto aton Ginoo. Ngan labi na yan na iton panahon iton Kwarisma. Pinaagi iton aton mga pag-ampo, fasting and almsgiving. Ngan labi na iton aton pamalandong han pasyon, han kasakit, kamatayon, ngan kapagkabanhaw naton Ginoo Kristo. Usa hiton pinakaimportanteng aspeto hiton almsgiving, iton paglimos, amo iton tinatawag nga service. Iton aton konkreto nga paghatag, amo iton aton konkreto nga pagpaangbit naton ig kasitawo, amo daman iton pinaka-konkreto nga pagpaangbit naton hin serbisyo nga iton aton ig kasitawo. So ini manggod kay kita nga tanan, we are called to participate in charity, in seeking justice, and in correcting the oppression. So ada ini haaton, ada ini nga pagtawag haaton nga magburublig kita. Labi na di dahiton pagbuhat hin mga kaluoy, pamiling naton hiton hustisya, ngan hiton aton pagtuhay, hiton mga pagtamak, hiton dignidad, hiton aton igkasitaho. Kung kukulawan ta itong kinabuhi ni Kristo, hi Kristo manggo din nanginano hindamo nga mga tao. And He did not just care for people, but He reached out to people. Nga nan iya gin-reach out nga mga tao, diri la mga pipira, kundi mga riko, mapubre. So paranglitan parahan mga pubre, nag-reach out ti Kristo ngadto haira, basi kuhaon ang mga kasakitan nga iragin aagian. Ang kan Kristo naman pag-reach out ngadtohan mga riko, iya ini ginhimo basi ma-aware ini nga mga riko kung anon ira duty, anon ira obligasyon ngadtohan mga pobre. For example, makikita naton din at ebanghelyo ang pagpakaon ni Kristo handamo nga mga tao. So nakadaan kagutom hini nga mga tao, pero gintanggal ini nga kagutom, pinaagihan kang Kristo pagpakaon haira. Pero diri la daman ini kay paghataghin pagkaon para mga ginugutom, kundi pag-remind ini hadton mga maramay ada, hadton mga riko nga mga tao hadtong nga panahon nga may danira obligasyon hin pagpakaon ngadtohan mga ginugutom. An kang Kristo pagtambal didahan physical nga level, aniya pagtambal ngadtohan mga tao nga may mga sakit nga leprosy, ang mga sanlahon. Aniya pagtambalhan mga tao nga diri nagpapakalakat. Aniya pagtambalhan mga tao nga diri nagpapakakita. So iya igingawas ang tao hini nga physical nga kakurian. Pero diri ila ang physical nga aspeto ang gintambal ni Kristo.
pati gihapon ang spiritual nga aspeto ang kinabuhing tao. Labi na didahan iya pagpakita han iya kamaluluyon, nga didahan iya pagpasaylohan mga magpakasasala. Didahiton New Testament, ada naton mga hiton Gospels, makikita naton ang kan Kristo pagpakita han iya pagkaluoy. Nga da kan San Mateo, usa nga tax collector, usa nga makasasala ha publiko hadto nga panahon. Nga da kan Maria Magdalena, nga da kan Zacchaeus. Kung aton hinunumduman ang istorya ni Zacchaeus, usahiya nga riko nga tao, karuyag niya kumita kan Kristo. Pero Kristo, kinadto mismo niya kalugaringon nga panimalay. Nga ni, naghurub-hurub ang mga tao nga nakaobserbar hini, nga panhitabo. Nga siniring hira nga, kaya ano nga, hinmuron man hiya nga dahin, hinbalay, makasasala. Pero hadto nga takna naging higayon adto pagbaguhan kinabuhi ni Zacchaeus. Nga sinaring Zacchaeus, Ginoo, kung may daman ako nalimbungan, bisan ano, bisan kan kanay, actually sinaring anahiya nga, ihahatag ko iton akon katunga, iton akon hiagi. Nga kung may daman ako nalimbungan, bisan ano nga, bisan kan kanay, babayaran ko itohin upat kapilong. So, ini mga kabugtuan makita naton nga nakadaan kan Kristo panginano diri lan physical nga panginahanglan ng tao, kundi pati gihapon han spiritual na panginahanglan ng tao. Diri naton hingangalimtan an batan-on nga riko nga tao. Nga diin dinaop nga tukang Kristo, ano daw lato niya hihimuon? Ginbuhat ko naman nga tanan an dapat buhaton. Ano ang baton haya ni Kristo? Ginsignan lahiya nga si Kristo nga, okay, kumbaga, haaton pagintindi, go and ibaligya ton imo mga karikuhan na nihatag iton proceed nga iton mga kablas nga sumunod haakon. So diri laan ini nga mga pagpanambal nga ginbuhat ni Kristo, physical nga spiritual nga level, kundi nakadagihapon ang kang Kristo pagporma hin mga komunidad. Nagpormahiyahan grupuhan mga apostoles, nagpormahiyahan iya man mga grupuhan iya mga tinunan. Kay maaramang gud ni Kristo nga hakon pamalando nga iton tawo indiri pwede mag-ukoy nga nag-uusaan. We cannot live alone. Kinahanglan naton iton ibang nga mga tao. We need others. Kinahanglan naton iton ibang nga tao, hikita naman gikinahanglan hit ibang nga mga tao. Jesus was aware of our interdependence. Nga konektado kita tagsa-tagsa. Nang tungod because of our interdependence, kinahanglanon kita magiparopasarig hatag sa tagsa. Siguro iton halarom hini, iton tawag hini among tinatawag nga communion. Pero ito na akong hitan aton yan na pamalandong, may dako tutulong nga punto nga kuroy kutagan hindoon, kung paano kita, paano naton ma-experiensyahan ini nga pagiparopasarig, ini nga halarom nga pagtawag haton into communion. Sani ko ngani, how can we let others rely on us? Paano man kita makapagpasarig it ibang nga tao? How can we allow ourselves that people will rely on us when we are always feeling that there is not enough in our life? Itong ba nga tinatawag ininira nga the myth of scarcity. So we have to break this myth of scarcity. Nahinumdum ako istorya, may dadto usa nga mangirisda nga kinadtuhan baybayon may beach, tapos nga didto usa ka kulop samtang nakadtuhian beach he was enjoying the warmth of the afternoon, and at the same time he was enjoying the prospect of catching a fish. Kay nakadtuhian nangangawil naman in isda. So nakita naman hiyahin usa nga negosyante. Nga sinaring ang negosyante haiya nga, kaya nga anhi kalabits, kaya nga diri ka lugod magtrabaho. Kung magtrabaho ka,
makakadakop kapahin darudamo nga isda. Sinaring naman an fisherman. Okay, kung magtrabaho ako, ngan makaagi ako hiton, makadakop ako hin mga isda, ano mat akon reward? Ano mat maupay pa nga may hahatag ha akon? Saring ang businessman, kung magtrabaho ka, makakaagi kahin, makakadakop kahin isda. Ngan kung makadakop kan isda, igbaligyan nimo, makakapalit ka namanhin, darudamo pa nga mga pukot. Ngan kung siring naman han bisan fisherman, kung makaagi akuhin, magkamayadan akong darudamo nga pukot, ano naman? What is my reward? Siring naman ang businessman, makakadakop kan darudamo nga isda. Tapos ano naman, siringhan fisherman? Magkakamayada ka nahin fishing boat. Sa ano naman kung may dako fishing boat? Magkakamayada ka ng damo nga kwarta. Kaya may muna fishing boat. Darda mo nat imo dakop nga isda. Darda mo nat imo kwarta. Tapos ano naman, siringhan fisherman? Ano pa matak reward katapos ito? Kung damo na ito imo fishing boat, damo nat imo mga empleyado nga magdadakopin isda para ha imo. Katapos ano naman, siringhan fisherman? Din mati ka riko kahin duro-duro. Ngan kon riko ka na, di mo na kinahanglan magtrabaho. Kay may daw na mga tao nga namimiling hin kwarta para ha imo. So timo bubuhato na la, magi-enjoy ka na la, makadto ka na la iton beach. Enjoy hiton experience nimo dito hiton baybayon, enjoying the sunset. Ngan sinaring an fisherman, what do you think I am doing right now? Kay tinuod mangguna kadto naman hiyan beach, gililipayan na hiya. He was already fulfilled. Iton gin istorya ko ini tungod kay iton aton media yan nga panahon, ginpupuno kita ginpupunan kita hindamo nga diri tama nga paniniwala. Labi na iton diri tama nga paniniwala that there is always not enough in life. Nga permi kulang iton kinabuhi. Sanglit kon iton aton pagtuo in permi kulang iton kinabuhi. Amo ini nga rason kung kay ano nga gindadara kitahin pag angkon hindaruda mo kay permi man la kulang, so kinahanglan pa naton pagpun-an ini nga kulang. Ngan kon takay iton aton pagtuo permi man la kulang, amo ini to nagdadaramahan ha aton hin pag-justify hini nga aton ginbubuhat. Nga diri kita kinahanglan magpaangbit ngadto ibang mga tao kay damo pat at kulang di dayton aton kinabuhi. The mentality of not enough, amo iton pinakadako nga danger iton aton kinabuhi. Amo iton nahitatabo iyan na iton aton kinabuhi. Why we want to have more? Because we feel that there is not enough in our life. Kaya ano nga diri kita nakakapagpaangbit? Because we feel that we do not have enough to share. Wala naton mahipapaangbit nga tot ibang mga tao. The mentality, the myth of scarcity, the mentality of not enough. Itong danger hini because this will create in us the attitude of greed. For example, kung itong tao kulang hin panahon, tiya nga ni pag-abat nga permi kulang tiya panahon, di na hiya makakapagpaangbit hin panahon. Nga tutiyag kasi tao, labi nga mga tao nga nanginginahanglan iya panahon. Kung iti mo pagkulaw, kulang kahin panahon, diri na nimo mapapaangbit ito nga dati mo pamilya. Wala na nimo panahonin pagsingba. Wala na nimo panahonin pagampo. Kaya pero memang kulang ito nimo panahon. Kung resources iton, diri ka makakapagpaangbit hin bisan ano para nga itong mga nanginginahanglan. Pero may kala, pag may dama kadahay mo pakibulig, pero may ito masiring ka,
waray ko may papaangbit, kay permi lating pagkulaw, permi kulang. Sanglit iton challenge sa aton, let us believe on the abundance of enough. Nga, bisan hiton aton kinabuhi yan na, may daghap naton, there is enough. Ngan kinahanglan ngan ini nga aton enough nga adahat at kinabuhi. There is abundance in it that we can share it to other people. Saring ko nga ni, when you create thoughts of abundance, abundance will appear in your life. And it will appear everywhere. But if you create thoughts of scarcity, scarcity will appear in your life. And it will appear everywhere. So, usa nga challenge hiton aton kinabuhi, labi na panahon ng Kwaresma, is to break the myth of scarcity. Na, diri kita nagkukulang. At kinabuhi punuhin grasya, nga pwede naton ipaangbit nga tot aton ikasitaw. Iton ikaduha naman nga aton kinahanglan, para hiton aton ma-realize nga ma-experience naton ini nga communion, nga labi makapag-share kita hiton aton mga responsibilities. Labot lahan pag-break, kanina gin-mention naton ang pag-breakhan the myth of scarcity. Yan na naman iton mahingada hiton aton consciousness, an aton responsibilidad for the care of the environment. Especially now that kung aton kukulawan, iton aton kalibutan, it's now falling apart. Diba? Tungod hiton climate change nga natatabo. So we need to be aware always that we need to protect our planet. Because once our planet is destroyed, it will be nearly impossible to get back. Di rin pwede natin ipaupay nala. So, paghirutan nga aton good pagtimang noon, ini nga aton common home. Ito aton environment, ini nga kalibutan nga aton ginuukyan. So iton ano mat ayat ha aton yan ang panahon. So siyahan ma-realize naton that we may realize and understand nga iton aton dako nga obligasyon kita nga mga binunyagan. Amon aton pagin stewards of God's creation. Na nabulig kita mga instrumento kitahan Dios hinpagtimangno haniya mga gintuha din sa kalibutan. Siring pa, we are stewards, not masters of our earth. Ini nga mga pulong ini hanaton Santo Papa nga hindi ako nagsasayop. Nasing yang we are stewards, not masters of our earth. Each of us has a personal responsibility to care for the precious gift of God's creation. So, paano man kita magiging instrumento, yung Panginano ito naton kalibungan? Iton akong kinikita nga, usa nga ako ton angay pagpamalandungon, iton aton pag-minimize, when we minimize the carbon dioxide that we put to our environment in the form of greenhouse gases. I-lessen naton, iton aton ini nga aton carbon dioxide nga inahingangada naton hiton aton environment. Kaya amo nito nagiging kausa hiton climate change. Kay iton largest component hiton greenhouse gases, amo iton carbon dioxide. Ngan iton carbon dioxide, this is largely produced by human beings. Hikitahin ito naghihimo and the society that we have created. So amot responsible hininga carbon dioxide nga nahinga dahiton aton environment. So how can we decrease and minimize the emission of carbon dioxide? Usa nga konkreto amo iton pag-decrease iton aton energy consumption. Let us pahabubon naton iton aton pagkonsumo iton enerhiya. For example, iton konkreto hini, for example, bisan lang iton aton pag-put off iton aton mga lights nga diri ginagamit.
Kay madanay iton aton hikita bagawara na naton pakialam iton mga ilaw nga bisan kon diri na ginagamit nakaunlahiya permi. Iton aton pag-unplug iton aton mga electronic devices when we do not use them. So may nangani diri ginagamit ka mga electronics, pwede naton iton kuhaon din iton mga saksakan. These are little ways. Good tigad lang ani ni pero kung katanan kita nga mga tawo kalibutan aton ini ginbubuhat, hinay-hinay makikita naton nga nakakabulig kita yung pag-decrease iton energy consumption. Ngan paano man kita, ano man itong konkreto nga naton nga contribution, pag-decrease iton aton energy consumption, labi na din iton household level. Iton angay naton tutukan iton tinatawag nga zero waste management. When we speak of zero waste management, mida naton dapat lilima nga R nga angay naton tigamnan. Siyahan, the word refuse. So maning ka nga ni refuse, this is another way of saying no. Amo nga nare-refuse nimo ano? Nasa ring kadiri, you are saying no. No to what? For example, no to plastic. When we refuse using plastics. For example, nakita kita yan nga panahon saludo kita nga itibang mga establishment di na talaga nagamit yung plastic, itira ginagamit mga papel or mga recyclable nga surudlanan. So it di rin naton paggamit it straw. Diba? Or when we say no to what we do not need. Diri la kay maaram kita nga diri naton kinahanglan pero sige lagi hapon iton aton paniguro makaangkon kita itong mga butang dit aton kinabuhi. So the word refuse, it is another way of saying no. No to plastic or no to what we do not need in life. Kay damo mat mga butang hitat kinabuhi nga diri naton kinahanglan. So kung diri ini naton kinahanglan, dapat maaramdaman kita sumiring diri. Second is reduce. Reduce means this is another way of saying that we need to simplify our life. Paano naton kita makakasimplify ito naton kinabuhi? We need to simplify our life. For example, by buying only what you need. Palitala iton imo paliton la nimo animo kinahanglanon. Diri kay mapalit ka hindamo nga mga butang pero ato man la iton imo closet or ato diri man nimo gagamiton. So, buying only what you need. Or reduce, when you reduce the amount of waste you create. Ibanan naton iton aton mga waste nga atong gin-create iton aton kinabuhi. Ikatulo nga R amo ang tinatawag reuse. Reuse means we have to stop using disposable products. Di ba? Ito, mahilig pa naman kitahin paggamit o nainom nga kung nga ni kitang tubig, mas karoy naton mineral water, ano? Para waray naton mga hugasan nga mga baso. Instead of bottled water, gamit kitahin, siguro mas maupay siguro kung talagaan baso na lang nga pwede naton pa magamit itong sunod. So, diri hiya disposable. Replace them with sustainable and reusables. Kung maruruba man, when they break, then we have to fix and repair them. Diri kay karuruba, labog na diretso. Ani kaupat nga amo itong recycle. We have to recycle materials that you cannot anymore reuse.
Kung di naman pwede naton magamit, i-recycle naton. Pero itong mga plastic nga pag hindi rin na naton pwede magamit, di pwede na naton i-recycle. Nga nan ikaupat amuan, RAT, the act of composting. The compostable materials. For example, iton aton mga compostable materials, iton aton mga kusina, iton aton mga pagkaon, iton mga paper products, pwede naton ini ikanto iton aton mga compost bin. So ini nga upat nga mga nagpapainumdum ini aton kung paano naton kita makaka-contribute didahiton pag-decrease iton energy consumption. Bisan lang in our own little way didahiton aton tagsa-tagsa mga panimalay. Hinumdumita that when our environment is destroyed, kita nga mga tao iton apektado. Ngayon, kung kita nga mga tao at apektado, the most affected are always the poor. Ito mga kablas. When God created the earth, He declared it to be good. Diba? Kahimo ang kalibutan, iya ginhimo nga maupay ang kalibutan. Sa litit expectation ha aton, we have to take care of that creation. And we have to maintain its goodness para iton future generations. Hinumdumita nga, siring pahinusa nga, na ako nabasa nga, saying, the true conservationist is a man who knows that the world is not given by his fathers, but a man who knows that the world is borrowed from his children. Hinumdumita nga iton kalibutan, dirila ini para haaton, kundi para pa ini iton masunod nga henerasyon. So itong challenge sa aton dirila kanina ang pag-break han myth of scarcity. Dirila daman itong challenge sa aton ang pag-care iton aton creation. Ang ikatulo amo ang pag-break naton han bond of injustice. When we let the oppressed go free. Itong mga tawo nga gintatamakan iton ira dignidad. Oppression and injustice is happening behind the scenes. 'Di ba? Iton mga injustice pa naman pag nahinanabo ini, this happens out of sight and out of mind. Di kita maaram din naton ini kinikita kadaman. For example, ini nga mentalidad iton mga tawo nga ini nga mga pobre kinahanglan ini treatment haira iba. O di nga ini nga mga pobre kay wala man nila pagtrabaho, they should deserve better. They don't deserve better condition. So parang status ko, ito nira status ko yan na, ito nira kamutangan yan na, acceptable na lain okay lang ito. Pero mga kabugtuan dapat naton tigamnan that kita nga mga binunyagan, dakot aton responsibilidad. Pag-break o pagruba hiton mga injustisya, ngan mga oppression na nitatabo din iton aton komunidad. That's why let us try to look into our structures iton aton komunidad. Mga sistema, mga structure, mga palisiya. Dako iton panawagan nga iton aton mga lideres. Nga iton aton sistema, iton aton komunidad, iton aton mga struktura, iton aton mga palisiya, dapat diri ini nakiling nga dahiton mga riko, kundi dapat ini nakiling lugod nga dahiton mga kablas. Kay hiram mismo iton, waray didahiton, waray mga kapas, waray hapudir, nga hiram mismo iton nanginginahanglan. So iton ayat haaton, siring pa, iton pag-ampo, diri pag-ampo importantehi. Pero iton pag-ampo, kulang pa ini. Acts of religious piety is not enough. We have to do something. Sa din iton aton simbahan, may nakita programa nga tinatawag Alay Kapwa Program. Iton Alay Kapwa Program, may ring ani Alay Kapwa, iton hawaray-waray, halad ngadto iton aton, parang halad ngadto iton aton bugto, offering to our neighbor, di ba? Parang amot kahulungan Alay Kapwa. So actually, inihiya nga program, adala inihiton panahon iton Kwarisma, because this is a Lenten evangelization. Pag-evangelize iniha aton, pagpukaw, pagtutdo iniha aton, nga at the same time, this is an opportunity hiton aton simbahan pag-fundraise
pag hikaw hinpundo nga aton ibubulig nga iton mga kablas labi na hapanahon hiton mga panginahanglan. So ining Alay Kapwa program, this is a Lenten Action Program which was launched sometime in 1975 here in the Philippines. Diri na nga ni bag-o kay kada tuig man kita nagsasalin-orog iton aton Kwaresma. Pero iton panawagan hinihaaton in una iton pag-remind haaton that pinaagit aton mga pagsakripisyo nagiging konkreto aton pagsakripisyo kung nakakapag paangbit kita hin serbisyo nga tutan aton ig kasitao. Siguro mapakiana kita, hinumat aton ig kasitao, di ba? May dadidahan. Ang Biblia na kada itong napakiana, who is my neighbor? Nga nang gimbaton adto ni Kristo pinagin usa nga parable. Ang tinatawag na parable of the Good Samaritan. Usa nga tawo nga nanginginahanglan na kadaha ligid handalan. Ginlabay-labayan lan pira nga tawo, wari nanginginano. Tubtob nga may daw usa nga estranghero. Nga hiya mismo ang diri inaasahan, hiya mismo ang binulig hadto nga tawo. Hi Kristo ngani pagkanhiniya kalibutan, wala hiya magpaserbi. Kinan hiya basi hiya mismo ang magserbi. Ini in pagpahanumdum haton that service to others, iton aton pagserbi iton ang aton ig kasitawo, amo ini iton magiging basihan iton siguro iton judgment on the last day. Kung papaano kita na pagpaangbit in serbisyo nga aton ig kasitawo. Nga ikaduha, ini nga Alay Kapwa program, pag-remind ini aton hin pag-control iton aton kalugaringon. Ang pagsakripisyo, basi iton aton pagsakripisyo, makahatag naman kitang kinabuhit iba nga mga tao. Dinhi Pilipinas, kita la iton pinaka Kristiyano nga nasod. Pero kung aton kukulawan Kristiyano nga nasod, pero hikita iton nagsasuffer hiton. For example, the inequality in the distribution of wealth. Diba? Iton resources, dako iton gap iton mga riko nga iton mga pobre. There is inequality in the distribution of wealth, the inequality in the distribution of land, mga riko amot may adam mga hagluag nga katunaan, and even in the inequality in the distribution of power. Itong power adala yung pipira ng mga tao. Unemployment and underemployment, itong ginadakuin naton yan ang mga problema. Labi na yan, hindi nga panahon itong COVID-19 na dindamo itong waray trabaho na udong anen ira adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. So, ini nagpapakita lang nga we have failed in sharing our goods to other people. Sanglit amo ini nga programa iton Alay Kapwa program, maupay nga programa, nagpahanumdum haaton. Hanaton obligasyon, hin pagpaangbit, hanaton kalugaringon, hanaton mga hiagi, hanaton grasya nga nakarawat ngadto iba nga mga tao. So gamiton naton iton aton pamalandong gamiton naton See Judge Act nga aton ginagamit. We have to see, we have to be aware of what people are hirahin o anot ginaagian iton aton mga kabugtuan, hinuton mga tawo nga nanginginahanglan. We have to see the situation. We have to judge. When we judge, meaning we have to see, we have to analyze the reason for this suffering. We have to analyze the reason for these injustices. And we have to analyze the root causes. Kung iton root cause ini ada iton personal nga level, bangin iton selfishness iton tao, bangin iton greed. Ngan iton kung ada man ini iton communal nga level, bangin iton aton unjust nga structure. Iton aton mga unjust nga mga policies. Iton aton mga unjust nga mga system. Bangin amo ito nagiging cause iton kakurian, iton aton mga kabugtuan. And we cannot just remain seeing and judging what is happening. We have to act. Ngan kinahanglan may naton pagbuhaton. Ngan usa iton ginidakuing ayat haton amo iton how that we need to share our time,
our talent, and our treasure to other people. And reminder la nga when we share our time, our talent, our treasures to other people, we have to do this in the spirit of joy. Kinanglan malipayon ka. Not that you are doing this in the spirit of sadness. Kasi itong Kwaresma, natatapos ini, diri man di dahiton Good Friday. Natatapos ini, di dahiton panahon, han pagkabanhaw. Wherein we are experiencing the great joy, the gift of joy.